Kumusta sa lahat? Ngayon, babalikan natin ang isang klasiko noong dekada 80, ang pelikulang Youngblood. Ito ay isang kwento na pinagsasama ang hirap ng buhay sa probinsya at ang pangarap na maging sikat sa hockey. Parang halo-halo ng buhay. Isipin ninyo, si Dean Youngblood, isang 17 anyos na binata mula sa New York, ay nangangarap na maglaro sa NHL. Liga ng mga pangarap, parang pangarap din ng mga batang atleta dito sa atin. Pero may isang problema. Hindi sang-ayon ang kanyang tatay. Tipikal na tatay na gusto na maayos na trabaho para sa anak. Buti na lang ang kanyang kapatid ay laging sumusuporta at hinihikayat si Dean na subukan sa team na Hamilton Mustangs. Kapatid nga naman, maasahan talaga. May talento si Dean, walang duda. Magaling, parang mga magagaling nating atleta noon. Pero may problema siya. Magaling siya umatake pero kulang siya sa tibay ng katawan na kailangan sa sport na ito. Alam ninyo, kailangan medyo matapang. Kaya ang palayaw niya ay manika. Hindi magandang palayaw sa hockey, di ba? At dito pumapasok si Jesse, ang anak ng coach, na may nakikitang kakaiba kay Dean. At nandyan din si Carl Rocky, ang siga ng team, na siyang magiging karibal ni Dean. Tunay na matigas. Matapos masaktan ni Rocky ang isa sa mga teammate ni Dean, nagsimulang magduda si Dean kung para ba talaga siya sa sport na ito. Umuwi siya at talunan ng pakiramdam, parang basag na ang pangarap. Pero dito nagiging inspirasyon ang kwento, parang magandang palabas. Ang kapatid ni Dean at maging ang kanyang tatay ay nagtulong-tulong para turuan siyang lumaban sa loob at labas ng hockey rink. Tunay na pagtutulungan. Bumalik si Dean sa Mustangs na mas determinado kaysa dati. Parang bumalik ang sigla. Ang pinakamasayang parte ng pelikula, parang finals ng isang malaking kompetisyon. Sa isang nakakakabang na final game, si Dean ang nakashoot ng winning goal ilang segundo bago matapos ang laro. Isang goal na parang panaginip. Pero hindi pa tapos ang kwento. Nakipagsuntukan siya kay Rocky para patunayan ang kanyang katapangan. Tunay na matapang. Sa likod ng kamera, ang pagiging makatotohanan ng mga eksena sa hockey ang prioridad. Dapat totoong-totoo. Ang director, si Peter Markle, ay dating hockey player. At ang cinematographer na si Mark Irwin ay gumawa ng espesyal na plataforma para makuhanan ang mga nakakakabang na eksena sa yellow. Mga tunay na propesyonal. Magaling din ang mga artista. Sina Rob Lowe, Patrick Swayze at Cynthia Gibb ang mga bida. At si Keanu Reeves ay unang lumabas sa isang pelikula bilang goalie ng team. Mga batang bida sa Hollywood. Higit pa rito ang hockey consultant na si Eric Nestorenko, isang veterano ng NHL na may 20 taong karanasan, at ilang mga tunay na junior at NCAA players ay nagdagdag ng pagiging totoo sa pelikula. Parang totoong kwento. Ang Youngblood ay pinalabas sa Estados Unidos noong Enero 30, 1986. At kahit hindi nagustuhan ng mga kritiko, ang pelikula ay nagkaroon ng maraming tagahanga dahil sa mga video rentals at cable TV. Tunay na sikat noon. At may balita pa. Noong 2022, inanunsyo ang isang remake, ngunit hindi pa sigurado ang kinabukasan nito matapos mamatay ang direktor na si Charles Officer noong huling bahagi ng 2023. Ito ang Youngblood, isang pelikula tungkol sa mga pangarap, tiyaga at determinasyon. Tunay na inspirasyon. Dapat panoorin ng mga mahilig sa kwento ng mga taong hindi sumusuko. Isang magandang halimbawa. Salamat sa panood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga susunod na kwento. Hanggang sa muli!